Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po meron tayong panibagong series na ating tatalakayin po sa isang buong linggo. Now, yung series po natin ay patungkol po sa family. So lahat po tayo ay membro ng isang pamilya at ito po ay may apply talaga natin sa ating pamilya. Kahit tatay ka, nanay ka, anak ka, kapatid. So yung series po natin ay Leading by Example in the Family. Leading by example in the family. Now, ang pinakamainam na kaparaanan na mag-lead ay yung ipinapamuhay mo yung halimbawa na dapat tularan ng iba. Ang pinakamodel po natin dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ po ay naparito hindi lamang para mag-utos, utos dyan, utos dito, utos kung saan-saan at kung ano-ano mga utos. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo is sinabuhay niya kung paano bang maging follower at someone who submit under the authority of God. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo nung naparito ay nagpasakop talaga siya sa kalooban ng Diyos Ama at ipinakita niya yun sa kanyang mga disciples. Jesus led by example. Kaya po, ang pinaka-effective na kaparaanan para mag-lead ay yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. He led by example. Ipinakita niya kung paano bang maging isang tao na sumusunod at nagpapasakop sa Diyos. So yung theme po natin this week ay leading by example in the family. So nakafocus po tayo sa family. At yung topic po natin ngayon ay visionary model. Nung mga nakaraang linggo, tinalakay natin yung vision. So hindi natin ma-overemphasize yan. So kahit talakayin natin ngayon, very relevant pa rin yan. Lalo-lalo na ang pinag-uusapan natin ay pamilya. Now, yung pag-uusapan po natin ay matatagpuan po sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2. Now, kung familiar po kayo dito, kung matagal na kayo sa channel natin, lagi natin itong nababanggit kasi ito pong panawagan ng Diyos kay Abraham, ito yung panawagan ng Diyos sa kanya upang buuin yung bansang Israel. And later on, ang magiging katuparan niya ng Panginoong Jesucristo. He is the true Israel. And through Jesus Christ, all the nations on earth will be blessed. So, yan po yung kahulugan po ng Genesis chapter 12. Now, dito po sa chapter na ito, nang tinawag ng Diyos si Abraham, nung nandun siya sa Iraq, sa Mesopotamia, tinawag siya ng Diyos na pumunta doon sa isang lugar na ituturo ng Diyos sa kanya kahit hindi pa nakikita, wala pang detalye. Basta sinabi lang ng Diyos, Abraham, leave your country and you go to the place which I will show you. So sabi po dito sa 12:1 and 2. The Lord had said to Abram, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. So, ito po yung una nating teaching ngayong araw. Visionaries are role models for their family. Napakalaga po na tayo bilang miyembro ng pamilya, lalo na yung mga tatay, visionary. Ibig sabihin ng visionary, meron kang natatanaw. At alam niyo po kapag ikaw yung isang taong visionary, meron kang nakikita na pupuntahan and you are leading your family toward that goal, to that vision. Now, yung mga taong visionaries, sila yung may mga pangarap. Sila yung may mga gustong marating sa buhay. Sila yung gustong itaguyod yung pamilya from point A to point B. Pwedeng ikaw yung, pinaka-applicable po ito sa tatay. Okay? Now, hindi lang naman ito limited sa tatay. Pwede rin ito sa nanay, pwede rin ito sa mga anak, pwede ito sa mga estudyante. Meron kang vision for the family. You want to lead your family from point A to point B. Mula sa pagiging mahirap, patungo sa pagiging maunlad. Mula sa walang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, patungo sa isang pamilya na nakasentro kay Jesucristo. Mula doon sa pamilya na may kultura ng sigawan at katamaran, patungo sa isang kultura na may kasipagan at paggalang sa bawat isa. From point A to point B, from pangit to maganda.
Yun po yung vision. May nakikita ang maganda in the future na gusto mong puntahan ng iyong buong pamilya. Now, pag ikaw yung visionary sa family, magiging role model ka. Lalo na kung ikaw yung tatay, may pangarap ka, hindi yung pahila-hilata ka lang dyan sa couch, panood-nood ng TV, na as if, parang wala ka plano-plano sa buhay. At maraming ganun tatay, nakakalungkot isipin, na walang masyadong vision para sa pamilya. At sila yung mga pangit na ehemplo ng family. But if you're a visionary and you're leading your family toward that vision, nagiging model ka. Hinahangaan ka ng mga anak. Hinahangaan ka ng pamilya. At nakaiimpluwensyahan mo sila. So, leading by example in the family. Visionary model. Number 2 po, our vision must come from God. Ito po yung isa sa pinaka-importante. Hindi pwedeng yung vision mo galing lang sa iyo. Kailangan yung vision mo galing sa Diyos. Isipin niyo po si Abraham, dadali niya yung kanyang asawa. Dala-dala niya yung pamangkin niyan si Lot. Dala-dala niya yung mga kasambahay niya, yung mga naglilingkod sa kanya. They're moving from point A to point B. Ang malaking problema rito kapag yun ay decision lang ni Abraham. Marami po sa atin, maraming mga decision na ginagawa. Decision lang ng padre de pamilya. O decision lang ng nagtatrabaho sa pamilya. O decision lang ng isang miyembro sa pamilya. Hindi po maganda na yung mga ginagawa natin sa ating tahanan, yung pinupuntahan natin, yung mga decision lang natin. We have to make sure that what we're doing and where we are heading is the decision of God for your life. It is the vision of God for your life. Parang si Abraham, napakahirap para sa yung sambahayan niya, kasama yung asawa niya, na susunod siya sa asawa, tapos yung asawa hindi naman ginagawa yung pinapagawa ng Diyos. Pero mas madali para sa asawa na sumunod kay Abraham o sa padre de pamilya kung alam nung asawa at mga anak na yung ginagawa ng tatay nila ay yun yung vision ng Diyos para sa pamilya. Mas madaling sumunod kahit na mahirap yung sitwasyon. Kesa sa madali yung sitwasyon pero hindi mo sure kung yun ang pinapagawa ni Lord. Selfish lang pala si leader ng family. So our vision must come from God. Yan po yung primary task ng isang leader o isang visionary sa isang tahanan. Kailangan alam mo, nililid mo yung pamilya mo patungo doon sa kagustuhan ng Diyos. And number 3 po, our vision must focus on eternal values. Yung vision po natin para sa pamilya, hindi yan temporal lang. Hindi yan para pangarap ko, makakain lang kami 3 beses ang araw. May mga ganung sagot. Marami akong nakakausap, puro yun lang ang sagot. Pangarap ko, okay na sa amin, makakain lang 3 beses ang araw, hindi magkakasakit yung mga bata, and that's it. Pag yung vision mo hanggang doon na lang, or kahit umunlad sa buhay pero hanggang doon na lang, nasa temporal lang po yan. Nasa pang hanggang dito lang sa mundo. Yung hindi pang matagalan. So, our vision must focus on eternal values. Yung vision po sa pamilya, vision ni tatay, ni nanay, ni anak, ni kapatid, ni kuya, ni ate, lahat po dapat yan merong eternal values. Ano po ibig sabihin nun? Yung pinagpapahalagan mo yung mga bagay na eternal, something that will echo in eternity. Kaya po napakahalaga na parte talaga ng vision natin or main focus ng vision natin naglilingkod sa Panginoon. Because whatever you do for God echoes in eternity, throughout eternity. So, yung main vision ng family, may kinalaman po talaga yan sa paglilingkod sa Panginoon. So, when you're leading your family, you're leading by example, ikaw yung pinakaunang naglilingkod sa Panginoon para makita ka ni asawa, ni anak, ni kapatid, na yung vision mo talaga pang walang hanggan. Hindi lang para makakain ng 3 beses ang araw. Yung pagkain ng 3 beses or 2 or 1, depende kung naka-OMAD ka, yung pagkain ng pagtulog, pagkain, pagpapahinga, lahat ng yon may purpose. Kumakain ka para magkaroon ng lakas para makapaglingkod ka sa Panginoon. Natutulog ka, nagpapahinga ka para magkaroon ka ng enough na energy para makapaglingkod sa Panginoon. May eternal value. Yung pagtulog at pagkain, it's not an end in itself. May purpose yan. Ang purpose niyan yung vision mo na makapaglingkod sa Panginoon. Yung lahat ng mga ginagawa natin may eternal purpose. So visionaries are role models for their family.
Our vision must come from God and our vision must focus on eternal values. Paano po natin ito i-apply sa ating buhay? Number 1, be a visionary role model for your family. Kung yung tatay mo bigo at hindi maaasahan or immature, maraming tatay immature, pero salamat sa Panginoon sa mga tatay na mature at nililid talaga yung pamilya nila patungo sa direksyon ng Diyos. Salamat, no? Praise the Lord for those fathers who are responsible, for those fathers who are visionary. Salamat sa Panginoon. Now, kung bigo naman yung parents mo, yung nanay mo, tatay mo, nanay mo, ano lang, no? Hindi kayo naasikaso, no? May mga ganong cases. Tatay mo, sugarol, laman ng sabungan, na para bang, yung buhay ay sugal na lang. Tapos ikaw sa'yo magsimula yun bilang anak. Kung ikaw estudyante, sa'yo magsimula yung vision. Be a visionary role model for your family. Hayaan mo na yung tatay at nanay mo, kung nag-fail man sila, tingnan ka nila bilang role model. Again, mga kapatid, so gusto ko sanang i-share yung isang quotation, no? Sabi dito, leadership is an action, not a position. So, hindi mo kailangang maging tatay ng pamilya para mag-lead. Kahit anak ka, pwede kang maging role model. It's not about position. Leadership is also an action, something that you do for your family. Kung bigo yung parents mo, then be the visionary role model in your family. Bigo yung mga kapatid mo, then be the visionary role model for your family. Magsimula sa'yo yung direksyon at pagbabago. Number 2, prioritize eternal visions over temporal ones. I-prioritize mo, maging mabuti kang halimbawa ng isang tao na ang priority mo may pangwalang hanggang epekto. Aabot pa hanggang sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sabi ni Jesus Christ, pag naglingkod ka talaga sa Diyos, kahit nagbigay ka lang ng tubig sa isang tao dahil nauuhaw yung tao na yan at ginawa mo yan sa pangalan ng Panginoon, that thing, that beautiful thing that you've done for the Lord will echo throughout eternity. Kikilalanin ng Diyos yung ginawa mong mabuting bagay para sa Kanya. So, prioritize eternal visions. Yung mga pangarap natin, hindi yung makakain lang, yung makapagtrabaho lang, makapag-business lang, gumanda lang yung buhay, makapamasyal lang around the world, no? Prioritize eternal visions over temporal ones. We have to make sure na yung pamilya natin naglilingkod sa Panginoon. And number 3 po, lead your family to follow God's vision. I-lead natin. Ang pag-asa po ng bansa natin ay yung mga pamilya na Christ-centered. Yung mga pamilya na unti-unting nagbubuklod para sa Panginoong Hesukristo. Lead your family to follow God's vision. Yan, kung meron ka mang vision na pinakamaganda, ito po yun. Yung buong pamilya mo. Yung sinasabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Huwag po tayong pumayag na umahaba ang panahon, sumisikat ang araw, lumulubog, lumilipas ang mga buwan, na yung pamilya natin hindi sumusunod sa Panginoon. Hindi sumusunod kay Jesus Christ. Lead your family to follow God's vision. Yung Diyos po may pinapagawa sa pamilya mo. Discover that vision. And lead your family towards that vision. Hayaan po natin na yung pamilya natin guided. Hindi po guided ng mundo. Kasi ang mundo gusto lang umunlad ang buhay. Hanggang doon lang yung vision ng mundo eh. Makapagtayo ng kumpanya or makapagtrabaho, makapag-ipon, maayos na retirement, and after that, mamatay. Very temporal mag-isip. Lead our family to follow God's vision. There's something larger than life. There's something larger than our family, and that is to serve and honor the Lord. So, lead your family to follow God's vision. Have a Christ-centered family na naglilingkod sa Panginoon. Lalo na mga tatay, huwag tayong mag-give up. Umpisa natin yung ganitong gawain. We are leaders of the family and we have to lead by example. Now, para po sa ating discussion, why is being a visionary leader of the family important? Bakit nga ba yung pagiging visionary leader importante sa pamilya? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At kausapin po natin si Lord right now. Heavenly Father, thank you for giving us the ability to dream and have a vision. Help me to seek your will in everything I plan and do.
Teach me to value what is eternal over what is temporary. Let my vision be rooted in your word and reflect your purposes. Guide me to be a role model for my family, leading them to follow you and your plans for our lives. Help us as a family to work together to honor you in all that we do. May our lives be meaningful as we live for your glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Gawin po natin itong panalangin ng ating mga puso. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito pa rin sa ating Daily Devotions.